dalawang bagay na dapat mong iwasan kung gusto mong yumaman. Pero bago yan, pumunta pala ako kanina sa SM Santa Rosa. Meron kasi kaming switch on ngayon, kaya dito kami magkita-kita sa The Coffee Bean Tea Leaf. So, nauna na po yung aking mga business associate. So, before that is tumingin muna ako ng pwede nating orderin para mas maganda yung ating trabaho. So, maganda din kapag nakakalabas ka ng bahay nyo or ginagawa mo yung business outside your home. Masaya kapag meron kang ganitong klaseng circle na pinag-uusapan paano ka pakikita ng malaki. And this is what I want. Kasi nagagawa ko yung gusto ko, mapupuntahan ko yung mga lugar na gusto ko, nagagawa ko pa yung negosyo. So, yun lang guys. So, ano ba talaga yung dalawang bagay na dapat mong iwasan kung gusto mong yumaman? Number one, ito yung tinatawag na caring about others people opinion. Kasi alam mo, wala pa talaga akong kilalang mayaman na they cares what people think. Kasi ang tao, kahit gaano pa kaganda yung ginagawa mo, meron at meron talaga yan silang masasabi. Kaya nga, don't let the noise, others' opinion, down your inner voice. Tanggapin natin na hindi naman talaga lahat ng tao magugustuhan tayo, tama? And we should accept the fact that not everyone is celebrating with you. Not everyone is sharing on your success. And that's life, and that's okay. Why? Because their judgment will not define who you are. Kasi sa Bible nga, di ba, si Joseph, hindi naman siya magiging hari kung hindi siya nilaglag ng kanyang mga kapatid doon sa balon. Tama ba? Si David hindi naman siya magiging hari kung wala si Goliath. Even Jesus would have never risen from the dead and brought us salvation without Judas betraying him. So, huwag kang mag-worry kung may mga tao man na ayaw sa'yo, ayaw na makita kang maging successful because yung mga kaaway mo or yung mga naiinggit sa'yo are designed as part of your destiny. So, kaya naman ikaw, keep running, di ba? Tuloy ka lang sa pangarap mo. At huwag kang titingin sa kaliwa or sa kanan. Or huwag kang magpapabagabag sa mga sinasabi ng ibang tao. Just keep moving. Just keep running and never ever give up. Number two, doing things by yourself. Alam mo, wala pa akong nakikitang mayaman na nag-iisang tinatrabaho niya yung pangarap niya. Tama ba? Kasi tandaan mo, nothing great is accomplished by just one person. Kasi pag mag-build ka ng successful na business, kailangan mo mag-build ng successful na team. And business is not one-man team. Tama? Kahit tingnan mo yung mga mayayaman sa lugar nyo, lahat ng yan may mga tao. Tama? They are duplicating their time through other people. So, ang tawag doon, leverage. Kaya hindi ako naniniwala sa self-made millionaire. Kasi malaking factor yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Whether that person is negative or positive. Kasi, for sure, may contribution yan sa success mo. Tama? Pag positive yan, syempre, nagbibigay yan ng inspiration sa'yo. Paano pag negative? Pag negative naman, syempre, magpupush yan sa'yo para mas gumaling ka sa negosyong ginagawa mo. Para ma-prove mo sa sarili mo na tama yung naging desisyon mo. Meaning, lahat ng tao na nakapaligid sa'yo, may contribution yan sa success. Kaya ngayon, huwag kang mag-isa. Hanap ka ng mga tao na tutulong sa'yo para trabahuin yung pangarap mo. You want more? So, follow for more para marami pa tayong pag-uusapan at mas marami kang matutunan. So again, this is your La Maestra. See you on another video. Bye-bye!